Paano kung sabihin ko sa'yo na yung pinakatanyag na hari sa buong kasaysayan, yung laging bida sa mga kumikinang na Christmas cards natin, opisyal na ipinakilala sa mundo, hindi gamit ang ginto o korona? Oo nga, kadalasan puro palasyo yung naiisip natin, di ba? Correct. Pero ang totoo, yung opisyal na resibo ng pagkakakilanlan niya ay dalawang maliliit na ibon lang. Parang eto yung malinaw na patunay na ang pamilya niya ay talagang nasa laylayan ng lipunan. Walang-wala talaga sila. 'Di ba? Kasi nakasanayan na natin yung parang perpekto at sobrang tahimik na kwento tuwing Pasko. Pero ang totoo, yung mga unang araw ng buhay ni Jesus ay nabalot ng matinding kahirapan, tapos may mga iskandalosong propesya pa at literal na pagtakas para lang mabuhay. At yan mismo ang dahilan kung bakit napakahalaga nitong malalim ang pagsisid natin ngayon sa mga pahina ng kasaysayan. Kasi kapag binalikan natin yung mga sinaunang tala, hindi lang tayo basta tumitingin sa isang magandang kwento. Right, may mas malalim pa doon. Oo, tinitingnan natin dito yung isang marginalized na pamilya na biglang bumabat ng isang napakabigat na cosmic at historical na responsibilidad. Grabe yung pressure sa kanila. Sobra. Kasi yung bawat detalye mula dun sa mga ritual sa templo, tapos yung heograpiya ng Middle East, hanggang sa politika ng mga diktador noong unang siglo, ipinapakita nito sa atin kung bakit napakabigat ng mga kaganapang ito noon. Hindi lang kung ano yung nangyari, kundi kung bakit siya mahalaga. Okay, himayin natin ang mga detalyeng ito. Gusto kong magsimula doon sa araw kung saan nagpunta sina Maria at Jose sa templo, sa Jerusalem. Ayun, yung purification ritual. Tama. Bale, 40 araw matapos ipanganak si Jesus, kailangan nilang gawin yung ritual ng paglilinis para sa ina at syempre para ialay yung tata. Oo, kasi mahigpit talaga nilang sinusunod yan sa kultura nila noon. Kung titingnan natin yung mga batas ng mga Hudyo, partikular dun sa aklat ng Levitico. Yung may mga rules tungkol sa mga handog. Eksakto. Ang standard sana na hinihinging alay para sa ritual na ito ay isang tupa na 1 taong gulang. Isang tupa sana. Pero ang dala ni Maria at Jose ay 2 kalapati. Mga turtle doves o young pigeons lang. Wait, teka. Para lang malinaw ha, ibig mong sabihin, may literal na parang poverty clause o probisyon para sa mga mahihirap sa mga sinaunang batas na ito? Oo, meron talaga. Nakasulat yan sa batas nila. So kapag tiningnan pala ng mga tao sa templo, sina Maria at Jose, habang nag-aalay sila ng ibon, parang alam agad ng lahat sa paligid na duka itong mag-asawang ito? Tumpak. Kasi ang batas mismo ang nagsasabi na kung hindi kaya ng bulsa ng pamilya ang bumili ng tupa, pwede silang mag-alay ng 2 ibon. Parang discounted option. Parang ganun nga. Isipin mo na lang yung eksena sa templo noon. Maingay, amoy insiyenso, tapos amoy dugo ng mga hayop, tapos may mga mayayamang pamilya doon na nag-aalay ng mga mamahaling tupa. Tapos nandun sila. Nandun sina Maria at Jose, hawak yung pinakamurang opsyon na pinapayagan ng batas. Kumbaga, ito yung malinaw na deklarasyon sa buong komunidad na sila ay isang working class na pamilya na walang labis na yaman. Grabe. Parang kumbaga sa ngayon, isa kang magulang na isinangla mo na yung lahat ng gamit mo para lang mapag-aral o maipagamot yung anak mo. Tapos pagdating mo sa counter, kulang pa rin yung pera mo. Kaya yung pinakamurang serbisyo na lang yung kukunin mo kahit gustuhin mong ibigay yung the best. Napakasakit nun sa isang magulang, di ba? Oo. At alam nila Maria at Jose yung halaga at kabanalan ng batang dala nila eh. Kasi may mga nagpakita pang anghel bago siya ipanganak. Pero pagdating nila sa templo, para sa sagradong obligasyon na ito, kalapati lang yung kinaya nilang ialay. Ano bang ibig sabihin ng lahat ng ito sa uri ng buhay na kinalakhan ni Jesus? Ipinapakita nito yung napakatinding solidarity o pakikiisa. Mula pa lang sa unang opisyal na paglabas niya sa lipunan, nakatatak na yung pagiging kaisa niya sa mga karaniwang tao. Sa mga naghihirap at isinasantabi. Oo, sa mga walang kapangyarihan. Hindi siya ibinukod sa isang palasyo para lumaki ng maging hawa. Isinilang siya sa mismong realidad ng mga taong naghihikahos araw-araw. Napakabigat niyan. Pero alam mo, habang nangyayari yung tahimik at simpleng pag-aalay na ito sa templo, may isang eksena doon na lalong nagpabigat sa sitwasyon nila. Yung kay Simeon. Oo, isang lalaking nangangalang Simeon, yung biglang lumapit sa kanila,
Tapos kinuha niya yung sanggol at nagsimulang magbitiwi ng isang napakalakas na pahayag, yung kilala natin ngayon bilang Simeon's Song. Isa yung napaka-prophetic na sandali. Kasi kinilala talaga ni Simeon yung bata bilang yung matagal na nilang hinihintay na tagapagligtas. Pero may twist doon sa sinabi niya, di ba? Oo, at ang nakakamangha rito ay yung partikular na detalyeng binanggit niya. Kasi sabi niya, ang batang ito daw ay magiging liwanag para sa mga hentil bukod sa magbibigay ng kaluwalhatian sa Israel. Teka, yung salitang hentil o Gentiles, bale, ibig sabihin nito yung mga taong hindi Hudyo, tama ba? Tama, yung mga dayuhan. Kasi kung ikaw yung nakikinig ngayon at pamilyar ka sa pananampalataya at politika ng mga Hudyo noong unang siglo, maiisip mo ba kung gaano ka-iskandaloso itong sinabi ni Simeon sa loob mismo ng templo? Nako, sobrang iskandaloso noon. Kumbaga, para itong pagtataksil sa sarili nilang lahi kung iisipin mo yung prevailing mindset noon. Bakit? Ano bang inaasahan nila? Kasi ang inaasahan ng mga Hudyo noon ay isang Mesiyas na papasok bilang isang military at political leader. Isang warrior na papasok, dudurugin yung imperyo ng Roma at ibabalik yung ginintuang panahon ng Israel. At eksklusibo lang ito para sa mga Hudyo. So yung konsepto na yung kaligtasan ay ibabahagi din sa mga dayuhan. Sa mga taong umaapi pa mismo sa kanila, di ba? Ang mga hentil. Ang ideyang yan ay halos hindi talaga matanggap ng teolohiya nila noong panahon yon. Nakakabaliw isipin yung culture shock ni na Maria at Jose dito. Nandoon sila nag-aalay ng simpleng kalapati bilang mga mahihirap, tapos biglang sasabihin sa kanila ng isang ekstranghero na ang anak nila ay may misyon para sa buong daigdig. Parang out of nowhere, di ba? Oo, hindi lang siya magiging local hero na magliligtas sa Israel, kundi magiging isang sobrang controversial na figura na isasama pati yung mga kaaway ng lahi nila. Paano mo ipoproseso yon bilang isang simpleng mag-asawa? Talagang mabigat. Kasi yung pressure sa pamilyang ito unti-unting naiipon. Pinibigyan sila ng babala na napakalawak ng misyon ng bata. At yung ganyang klaseng misyon na sumasalungat sa expectations ng buong lipunan, palaging yang may kakabit na matinding panganib. Dito na talaga nagiging sobrang interesante ang usapan. Kasi mula sa tensyon na yan sa loob ng templo, yung kwento natin ay biglang tatalon sa isang sitwasyon na parang direktang hinugot sa isang intense na political thriller movie. Papasok na yung mga banta sa buhay niya. Oo, dito na papasok yung mga panteras o yung magi at syempre, isang napaka-paranoid na diktador. Dumating yung mga pantas mula sa silangan. Yung mga tinatawag nating Three Kings. Kahit hindi naman natin sure kung tatlo talaga sila. Eksakto. At mahalagang linawin, hindi lang ito tatlong lalaking nag-hiking sa disyerto. Ang paglalakbay mula sa rehiyon ng Babylonia o Persya patungong Jerusalem ay nasa 900 milya o halos 1,500 kilometro. 1,500 kilometro, grabe. Ibig sabihin, inaabot ng ilang linggo o posibleng buwan yung biyaheng ito. Sigurado yon. Matagal na biyahe yon. At sigurado akong naglakbay sila bilang isang malaking caravan, may mga bantay yan, may mga dalang kayamanan, hindi ito simpleng pagbisita. Bakit ba sila nag-abala ng ganito katagal at kalayo para lang maghanap ng isang sanggol? Dahil sila ay mga iskular ng mga bituin at ng mga sinaunang teksto, malaki yung posibilidad na ang mga pantas na ito ay naiimpluensyahan ng mga inapo ng mga ipinatapong Hudyo sa Babylonia daan-daan taon na ang nakaraan. Kaya may idea sila sa mga Jewish texts? Oo, pamilyar sila sa mga propesiya. Partikular na nilang pinanghahawakan yung hula ni Propeta Mikas na nagsasabing sa Bethlehem daw magmumula ang isang espesyal na pinuno na magpapastol sa Israel. Tapos may nakita pa silang bituin. Tama, nakita nila yung astronomical na senyales, yung bituin, kaya pumunta sila mismo sa sentro ng kapangyarihan sa Jerusalem upang magtanong kung nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo. At doon talaga sila nagkamali na napagtanungan. Kasi ang nakaupo sa trono noon ay si Herodes ang dakila. Kung iko-konekta natin ito sa politika noon, sino ba talaga itong si Herodes at bakit siya ganun na lang katakot sa isang sanggol? Kung iko-konekta natin ito sa mas malaking larawan, maiintindihan natin agad yung sikonohiya ni Herodes.
Si Herodes ay isang client king lang na iniluklok ng Imperyong Romano. Parang puppet lang siya nung Rome. Parang ganoon. At ang malala pa, hindi siya tunay na Hudyo. Siya ay isang Idumean. Wala siyang lehitimong dugong bughaw para maging tunay na hari ng mga Hudyo. Kaya napaka-paranoid niya. Kaya pala, palagi siyang in threat. Oo, sa takot niyang maagaw yung trono, ipinapatay niya yung sarili niyang asawa, yung biyenan niya, tapos pati yung sarili niyang 3 anak na lalaki, ipinapatay niya. Grabe, sariling pamilya. Kaya nung narinig niyang may mga VIP, itong mga banyagang pantas na naghahanap ng bagong silang na hari ng mga Hudyo, hindi lang ito simpleng balita para sa kanya. Banta ito sa mismong buhay niya at sa rehimen niya. Eksakto yun. Para kay Herodes, nasanay ng pumatay ng sariling pamilya para sa kapangyarihan, kumbaga, ang pagpuksa sa isang sanggol sa isang maliit na bayan tulad ng Bethlehem ay wala lang sa kanya. Isang mabilis na solusyon lang yun sa problema niya. So nagpanggap siyang gusto rin niyang sambahin yung bata. Oo, palihim niyang inalam mula sa mga pantas kung kailan lumitaw yung bituin. Tapos sinabihan niya silang balikan siya kapag nahanap na nila yung bata. Kunwari, gusto rin niyang magbigay galang, pero ang totoo may plano na siyang ipapatay yung sanggol. Buti na lang talaga may nagbabala sa mga pantas sa isang panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya umuwi sila gamit ang ibang daan. Pero dito na nag-umpisa yung panibagong bangungot para kina Maria at Jose, di ba? Yung biglaang pagtakas nila. Oo, nagpakita yung isang anghel kay Jose sa panaginip at sinabing kailangan nilang tumakas papuntang Ehipto sa kalagitnaan ng gabi. Kasi papatayin daw ni Herodes lahat ng bata sa Bethlehem. Dito ako medyo napaisip talaga eh. Bakit? Ano naisip mo? Gusto kong itanong yung praktikalidad nito. Paano na kaya ng pamilyang ito yung biglaang pagtakas? Kakasabi lang natin na mahirap sila eh. Kalapati lang nga yung nakakaya nilang ialay sa templo. Paano mo pupunduhan at lalagpasan ng isang international na paglalakbay patungong Ehipto sa madaling araw para lang umiwas sa militar ni Herodes? Alam mo, isa yung napakagandang punto. At diyan natin makikita kung paano gumagalaw ang kasaysayan ng may napaka-praktikal na mekanismo. Paano sila nakatakas kahit wala silang pera? Tandaan natin kung ano yung mga regalong ibinigay ng mga pantas bago sila umalis. Ginto, kamangyan at mira. Tama, ginto, frankincense at myrrh. Oo nga, hindi lang pala yun ng mga symbolic na regalo para magandang pakinggan sa kwento tuwing Pasko. Hindi talaga, kasi sa konteksto ng unang siglo, ang ginto, kamangyan at mira ay mga liquid assets. Mga liquid assets. Yes. Parang pera talaga. Oo, ito yung katumbas ng cryptocurrency o cold cash sa sinaunang panahon. Ang mga pampalasa na ito ay napakamahal at napakadaling ibenta o ipagpalit kahit saan mang bansa ka pumunta. Makes sense. Ang regalong ito mismo ang nagbigay kina Jose at Maria ng pinansyal na kakayaan para makapagbayad ng transportasyon, makabili ng pagkain sa daan, at marahil makapagbigay pa ng suhol sa mga nagbabantay sa mga border para lang makatakas sila ng mabilis at tahimik. Wow, ang galing ng timing na yon. Parang yung regalong ibinigay bilang pangarang sa isang hari, yun din pala mismo yung naging budget nila para makaligtas yung buhay niya. Pero teka lang, bakit sa Ehipto? Anong ibig mong sabihin? Kasi sa dami-dami ng pwedeng takbuhan mula sa Israel, bakit doon sila nagpunta? Kasi hindi sila basta-basta tumakbo papunta sa isang random na desyerto o nakipagsapalaran sa isang rehiyong puno ng mga dayuhang hindi nila kilala. Ang pagpili nila sa Ehipto ay isang napakatalinong tactical retreat. Paano naging tactical retreat yung Ehipto noon? Kasi noong panahong iyon, partikular sa siyudad ng Alexandria sa Ehipto, mayroong humigit kumulang 1 milyong Hudyo na nanimirahan doon. May malaking Jewish settlement silang pwedeng puntahan. Kaya hindi sila totally out of place doon. Pumasok pala sila sa isang community kung saan pwede silang mag-blend in. Oo, hindi sila masyadong mapapansin. May makausap silang kapwa Hudyo, makakahanap siguro ng trabaho si Jose doon bilang karpintero, at makakakuha sila ng proteksyon nang hindi agad matutukoy ng mga espiya ni Herodes. Tumpak yan. Doon sila nagtago bilang mga refugee hanggang sa mamatay na si Herodes. Pero kahit na nakahanap sila ng safe na community,
Hindi natin dapat maliitin yung trauma ng pagiging takas. Oo naman, mahirap pa rin yun. Napilitan silang iwan yung tahanan nila, namuhay sila sa takot na baka may sumusunod sa kanila, tapos kailangan nilang mag-umpisa ulit mula sa wala sa isang dayuhang lupain. Isipin mo na lang yung epekto nun sa isang bata, na ang mga unang taon ng buhay mo ay nakulayang agad ng takot, pag-iingat at pagtatago sa ibang bansa dahil mismong gobyerno ninyo gustong patayin ka. Napaka-stressful na childhood. Sobra. Kaya ngayon, gusto kong i-fast forward natin yung kwento pagkalipas ng higit isang dekada. Pumanaw na si Herodes, tapos nakabalik na sila ng tahimik sa Israel sa bayan ng Nazareth. At titingnan natin si Jesus sa edad na 12 anyos. Ayon sa tala ng kasaysayan, partikular dun sa isinulat ni Lucas, dumayo yung buong pamilya sa Jerusalem para sa taon ng pagdiriwang ng Paskwa o Passover. Yung parang malaking festival nila. Oo, malaking event yon. At dito nangyari yung isang insidente kung saan malinaw na ipinakita ng batang si Jesus ang sarili niyang pag-unawa doon sa misyong nakapataw sa kanya. Kasi sa kalagitnaan ng pag-uwi, nawala siya. Alam mo, gusto kong tumigil dito sandali bilang isang magulang. Kasi kahit alam ni na Maria at Jose na especial yung anak nila, na siya yung anak ng Diyos based sa mensahe ni Anghel Gabriel, sigurado akong naranasan pa rin nila yung matinding panik ng magulang. Natural na reaksyon yon, di ba? Oo. 3 araw nilang hinanap yung 12 anyos nilang anak sa isang syudad na punong-puno ng mga peregrino mula sa iba't ibang bansa. Sinong magulang ang hindi aatakehin sa puso noon? Napakataong reaksyon talaga. Kaya nakita natin yung stress ni Maria nang sa wakas matagpuan nila siya. At alam mo ba kung saan nila siya nahanap? Sa loob mismo ng templo, di ba? Oo. Nakaupo siya kasama ng mga matatanda at mga guro ng batas. Nakikinig siya at nagtatanong ng mga bagay na talagang nagpapamangha sa lahat ng nandoon. Tapos tinanong siya ng nanay niya. Oo. Nang tanungin siya ni Maria kung bakit niya ginawa yon, ang sagot niya ay isang direktang koneksyon doon sa mensahe noon ni Gabriel. Sabi niya, "Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" His father's house! Grabe, isang napakalinaw na statement ng kanyang identity. Pero may isang detalye doon na gusto kong linawin natin. Bakit 12 anyos? May special ba sa edad na ito sa kultura nila noon? Napakagandang tanong niyan kasi kung titingnan natin yung kultura at teolohiya ng mga Hudyo, tulad ng ipinapaliwanag ng mga historiador at scholar, ang opisyal na bar mitzvah ay ginagawa sa edad na 13. Yung coming of age nila? Ama, ito yung yugto kung saan ang isang bata ay nagiging son of the commandment. Ibig sabihin, mayroon na siyang moral at legal na obligasyon sa batas ng Diyos bilang isang opisyal na miyembro ng lipunan. Okay. So dahil 12 anyos pa lang si Jesus dito, hindi pa ito yung formal na seremonya. Hindi pa. Kumbaga, hindi pa ito yung mismong graduation niya o initiation. Parang pagpunta ito sa isang campus tour 1 taon bago ka pumasok sa kolehiyo. O kaya isang orientation day bago ka magsimula sa isang napakabigat na bagong trabaho. Eksakto yung analogy mo. Kaugalian na kasi noong unang siglo na dalhin ng mga magulang ang kanilang mga anak sa templo 1 taon bago ang mismong bar mitzvah nila. Para saan? Ito ay para maging pamilyar yung bata sa operasyon ng templo, sa kultura doon, at sa mga malalalim na talakayan ng mga rabay. Isa itong trial run, kumbaga. At sa trial run na ito, ipinakita ni Jesus na handang-handa na siya para sa kanyang nalalapit na adulthood at doon sa misyong itinadhana para sa kanya. Nakakamangha talaga kung paano nag-uugnay-ugnay ang lahat. Kung pagsasamahin natin lahat ng napag-usapan natin sa pagsisid nating ito, nagsimula tayo sa isang mahirap na kalagayan, nag-alay ka lang ng 2 kalapate dahil yun lang talaga ang kaya ng bulsa. Tapos may nakita tayong iskandalosong hula. Oo, yung kay Simeon na magdadala daw ng kaligtasan pati sa mga hentil na kaaway nila. Tapos, nasaksihan natin yung matinding panganib at pananakot ng isang paralyzed na diktador na si Herodes. Naintindihan natin kung paanong ang ginto, kamangyan at mira ay naging literal na pondo para makatakas yung pamilya at maging refugee sa Egypt. Hanggang sa makita natin si Jesus sa templo.
Hanggang sa marating nga natin itong Batang Jesus sa kanyang orientation day o trial run sa templo. Isang napakagulo, delikado, at makatotohanang simula para sa isang taong magbabago ng kasaysayan ng buong mundo. Totoo yan. At para sa iyo na nakikinig at sumama sa amin sa malaliman talakayang ito, bakit ba natin hinimay ang lahat ng detalye na to? Kasi ipinapaalala nito sa atin na minsan ang mga pinakamalalaking pagbabago sa mundo ay naguugat hindi sa mga perpekto, marangya at tahimik na sitwasyon. Kadalasan doon pa sa magugulo. Oo, naguugat ito sa mga pagkakataong puno ng panganib, kakapusan at matinding kaguluhan. Nagsisimula ito sa maruming realidad ng buhay natin. At alam mo, nagbubukas ito ng isang mahalagang tanong na napakagandang pagnilayan. Kasi sinasabi sa teksto na matapos yung pangyayaring iyon sa templo, si Jesus ay patuloy na lumaki sa karunungan at pangangatawan. Paano kaya yun nakaapekto sa kanya? Yan nga yung magandang isipin sandali. Kung ikaw ay kinalakahan sa isang naratibo kung saan itinuring kang banta ng mismong gobyerno noong ikaw ay sanggol pa lamang, tapos naranasan ng pamilya mo na iwanan ng lahat para maging mga takas at refugee sa isang dayuhang bansa, paano kaya nakatulong ang partikular na karanasang iyon ng pagiging duka at takas sa paghubog na matinding simpatiya ni Jesus para sa mga isinasantabi at inaapi ng lipunan? Kahit bago pa man siya magsimulang mangaral ng formal. Oo. Paano hinubog ng trauma at kahirapan na yon yung puso niya para sa mga nasa laylayan? Iyan nga isang napakalalim na kaisipan na iiwan namin para pag-isipan mo. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa talakayang ito. Dito muna natatapos ang ating malalimang pagsisid sa mga pahina at katotohanan ng kasaysayan. Oo, sana ay nakatulong ito. Kabisado na natin. Dahil lang sa mga nakikita natin sa mga display tuwing Kapaskuhan. Patuloy na magtanong, patuloy na mag-imbestiga at laging tandaan na ang pinakamalalaking kwento ng pag-asa ay madalas nagsisimula sa pinakamahihirap na sitwasyon. Paalam! Maraming salamat sa pakikinig. Hanggang sa muli.